Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible? Na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang topic or concept ngayong araw ay tungkol sa dictation theory. Ano nga ba ang dictation theory? Ito ay isang pananaw patungkol sa kung paano naisulat ang Biblia. Ayon sa teoryang ito, ang Diyos mismo ang nagdikta ng bawat salita sa mga manunulat ng kasulatan. Hindi sila nagsulat gamit ang sarili nilang pananaw o impluensya. Sa halip ay naging parang mga scribes o sekretarya na simpleng itinala kung ano ang mismong sinabi ng Diyos. Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sabi po ay, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is any of private interpretation. For the prophecy came not in old time by will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ipinapakita sa Bible verse na ito na ito ang kasulatan na itong kasulatan ay hindi nagmula sa sariling interpretasyon ng tao, kundi sa gabay at kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang first teaching ngayong araw is, it is influenced by human personalities. Kahit na ang Biblia ay direktang mula sa Diyos, ginamit niya ang iba't ibang tao upang isulat ito. Na ibig sabihin, ang personalidad, estilo ng pagsusulat at kultura ng mga sumulat ay nakikita sa bawat aklat ng Biblia. Si Moses ang sumulat ng unang 5 aklat ng Lumang Tipan at ginawa niya ang kanyang karanasan bilang pinuno ng Israel. Si David naman ay isang manunulat ng maraming salmo, ay nagpakita ng kanyang damdamin sa kanyang mga panalangin at awitin. Second teaching is, it is God's very word, not merely human ideas. May mga nagsasabing ang Biblia ay simpleng koleksyon lang ng kwento o alamat. Pero sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay galing mismo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ito haka-haka o opinion lamang ng tao, kundi isang banal at makapangyarihang gabay para sa ating buhay. Ang last teaching is, it is fully inspired, reliable, and authoritative. Dahil ang Biblia ay nagmula sa Diyos mismo, ito ay walang pagkakamali, mapagkakatiwalaan, at may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi lang basta ordinaryong aklat, na ito ay makapangyarihan, at ito ay nagbibigay ng kaliwanagan, gabay at direksyon sa ating buhay. Yun lamang.